Hindi mapakali si Lucas pagdating niya sa inuupahang apartment. Galit siya na hindi niya mawari, o mas tamang sabihing upset siya. Ang akala pa naman niya, si Amanda na ang babaeng hinahanap niya. Katulad din pala ito ng ibang mga babae na iniwasan niya dahil pera lang ang habol sa kanya. Ano nga ulit yung sinabi ng John na yun? Ang tipong lalaki niyan yung may malaking mansyon, magarang sasakyan at malaking bank account. Kung wala ka rin lang ng mga yon, huwag mo nang ituloy ang binabalak mo dahil masasaktan ka lang. Grabe pa namang makapintas yung babaeng yan. Hindi siya naniwala nung una, pero kanina ay pinatunayan lang ng dalaga na hindi nagsisinungaling si John. He had all the things Amanda wanted and more. Pwede niyang ipagtapat dito ang totoo, but doing so would deflate his purpose. Ang makatagpo ng isang babaeng una siyang mamahalin kaysa ang pagiging bilyonaryo niya. Lalong nadagdagan ang nararamdaman niyang frustration. Sa halip na magmukmok ay lumabas siya ng bahay. Sakay ng motorsiklo ay tinungo niya ang bahay ni Carlos. Ba't bigla kang napasugod dito? Usisa ng kaibigan. May alak ka ba dyan? Tumaas ang isang kilay nito. Gusto mong maglasing? Nagtagis sa mga bagang niya. Tumayo ito at pumasok sa kusina. Paglabas ay may bitbit na itong 2 baso, ice bucket at isang bote ng Jack Daniels. Mukhang malaki ang problema mo Care to tell me? Nito nang ialok sa kanya ang basong may laman na alak. Kinuha iyon ni Lucas bago nagsalin ng alak at saka ininom. Nakita ko na ang babaeng gusto kong pakasalan. Uminom din ng alak si Lucas. Hindi ba dapat matuwa ka? Bakit para kang nawalan? Nagsalin siyang muli ng whiskey sa baso. Katulad din siya ng iba, Carlos. All she cares for me is money. Hindi na siya kailangang tanungin. Nagkusa na siyang ikwento sa kaibigan ng buong pangyayari. Lucas, if that's what she wants and you really love her, bakit hindi ka pa huminto sa pagpapanggap? Sabihin mo sa kanya ang totoo and then marry her. Sigurado akong hindi kanya tatanggihan. Yeah, right. At wala na rin siyang pinagkaiba sa mga naging girlfriends ko. You're forgetting the most important thing, Carlos. I want someone who will love me. Itinuro pa niya ang sarili. Baka naman na misinterpret mo lang ang sinabi niya kanina. He snorted. I don't need long explanations para makuha ang punto ni Amanda. She rejected me. Plain and simple. Just like that. Dahil isa lang akong hamak na konduktor. Ngayon niya nararamdaman ang frustrations ng mga walang pera. Kung pera ang dahilan kaya mahirap humanap ng tunay na magmamahal ang isang mayaman, pera rin pala ang dahilan ng karaniwang tao. So, anong balak mo ngayon? Napapailing ito. Paano ay napansin itong nakakatatlong glass na siya ng whiskey, samantalang hindi pa nito napangalahati ang laman ng isang baso? Sa ngayon, gusto ko munang kalimutan na binasted ako ng babaeng mahal ko. Hindi na umimik pa ang kanyang kaibigan. Monday morning, aligaga si Amanda habang nakaupo sa waiting area sa terminal. Kanina pa siya palinga-linga, pero ni anino ni Lucas ay hindi niya makita. Wala rin ang motorsiklo nito sa regular na pinagpaparadahan niyon. Robert! Pasimple siyang lumapit sa konduktor. Kilala na siya nito sa pangalan. Ikaw pala, Amanda. Wala ba si Lucas? Nagkamot ito ng ulo. Wala Nagpaalam sa boss namin na hindi muna siya papasok this week. May mahalaga yata nga asikasuhin sa kanila. Daig pa niyang pinagsakluban ng langit at lupa. Ang lungkot ng pakiramdam niya ng sandaling yun. May number siya sa akin. Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo para ma-text mo siya. Nginitian niya ito. Huwag na, salamat na lang. Lumayo na siya rito at sumakay na ng bus. Hindi ang bus ni Mang Isko ang nakalinya ng oras na yon. Parang gusto niyang maiyak nang makaupo siya. She really felt bad. Alam niya kung gaano kasakit ang epekto ng rejection niya sa binata. Her guilt weighed down on her. Ilang gabing balisa siya sa pag-aalala. She did a lot of thinking the whole weekend. Tinimbang niya ang puso niya kung ano ang talagang mahalaga. Ang pangarap ba niyang maiahon sa hirap ang pamilya o ang pag-ibig niya kay Lucas? Naghahangad siya ng kaunting ginhawa.
Sinong matinong tao ba naman ang hindi? Pero ano naman kung sapat lang ang sahod niya sa pang-araw-araw nilang pangangailangan? Kung marami siyang utang na binabayaran? Kung hindi niya mabili ang mga designer items na gusto niya sa mall? Kung nakatira lamang sila sa isang maliit na apartment? Buong buhay niya, hindi nila naranasang sumala sa oras ng pagkain dahil wala silang pera. Minsan ay hindi pa nagdemanda ang mga magulang niya dahil hindi nakabayad ng utang. Wala isa man sa kanilang huminto ng pag-aaral para mag-give way sa iba. Life might have been hard, but they were always blessed with what they need. She had a job, a loving family, food on the table, a roof over her head. Pera lang ang kulang sa buhay niya. Nang nakalipas na gabi lang din ay naisip ni Amanda, kung ipinanganak siyang mayaman, magiging kasing ayos ba ng buhay niya ngayon ang magiging buhay niya kung sakali? Magiging masaya kaya siya? No one could really tell. Kaya bakit niya papangarapin ang isang bagay na hindi niya tiyak kung makapagpapaligaya sa kanya? Gayong pwede naman niyang i-appreciate ang mga bagay na nasa kanya na. After analyzing her life, nakabuo siya ng pasya. Mahal niya si Lucas at wala na siyang pakialam kung mahirap man ito. Ito ang pinili niya. Ang problema nila ngayon ay kung paano ipararating sa binata ang pag-ibig niya. Paano niya sasabihin dito ang nasa loob niya kung isang linggo itong mawawala at hindi niya tiyak kung may balak na bumalik? Pwede niya itong i-text or tawagan dahil may number naman siya ng binata. Pero mukhang ayaw na siyang kausapin ito. Napalingon sa kanya ang katabi dahil sa lalim ng kanyang buntong hininga. Gaya ng inaasahan ng dalaga, buong linggo na wala siya sa mood na magtrabaho. Nabimiss na niya ang kwentuhan nila. She missed their weekends together. Kaunti na lang at baka lamunin na niya ang pride at puntahan na ito sa bahay. Buong weekend na hinintay ni Amanda na dalawin siya ni Lucas. Ayaw niyang isipin na ganoon ito kadaling sumuko. That he would give her up at once without hearing her explanation first. Ilang ulit na rin niyang sinubukan na tawagan ito. Pero ring lang ng ring ang cellphone nito. Sira na ang budget niya sa prepaid load dahil sa dami ng text na pinadala niya sa binata. Pero kahit isang reply ay wala siyang natanggap. Gusto na rin niyang sumuko. Matamlay siyang gumising pagdating ng Lunes. Panay ang tingin sa kanya ng mga magulang habang walang gana siyang kumakain. Ilang araw ko nang napapansin na matamlay ka, Amanda. May dinaramdam ka ba, anak? Nagaan na lang tanong ng papa niya. Medyo napapadalas lang ho ang sumpong ng migraine ko pa. Pagdadahilan niya. Baka naman nasosobrahan ka sa trabaho. Bakit hindi ka muna mag-file ng leave sa opisina niyo para makapagpahinga ka? Suwestyon ng mama niya. Sayang naman ho. Okay lang ho ako, ma. Sus, baka namimiss lang ni ate si Kuya Lucas kaya malungkot siya. Tukso naman ni Tristan. Pinandilatan niya ang kapatid. Oo nga pala. Hindi na yata dumadalaw sa iyo ang batang yon itong nakaraang linggo. Umuwi ho yata siya sa probinsya. May inasikaso lang. She heard Tristan's short laugh. Tinitigan niya ng matalim ang kapatid. Mabait na bata yang si Lucas, hindi ba papa? Tanong ng ginang sa asawa nito. Napangiti si Amanda sa kabila ng lungkot niya. After all the years of being married, gamit pa rin ng mga magulang niya ang endearment ng mga ito sa isa't isa. Pansin ko nga rin at hindi siya mukhang konduktor ha. Magalang pang bata at mukhang masipag. Tahimik lang siyang nakikinig. Kaya ikaw, Amanda, sakaling manligaw sa'yo si Lucas, huwag mong lait-laitin, tapatin mo ng maayos. Napasulyap siya sa ina. Hindi naman ako ganun, ma. Saka bakit ko siya lalaitin? Di ba mayaman ang gusto mong maging kasintahan? Baka maliitin mo na yung tao kapag nagparamdam sa'yo dahil hindi siya ang hanap mo. Hindi naman ako ganoon, ma. Ulit niya. Dapat lamang, Amanda. Alam mo, pagdating sa pag-ibig, walang mahirap, walang mayaman. Tama lang na maging praktikal ka. Pero sana'y wag mo ring kalilimutan na hindi lang pera ang nagpapatakbo ng buhay ng isang tao. Dahil ang pinaka-importante sa lahat, yung tanggap ka ng taong mahal mo at sabay ninyong tutuparin ang mga pangarap nyo. Alam ko na ho iyan. Malungkot na tugon niya sa isip lamang.
Maaga pa nang makarating si Amanda sa bus terminal. As usual, naupo siya sa waiting area. Hi. Napalingon siya sa kanyang tabi. Isang lalaki ang bumati sa kanya. Nakasuot ito ng office attire at mukhang kagalang-galang. Ako nga pala si Maynard. You're Amanda, right? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Gulat na tanong niya. Guwapo ito, mestizo at matangkad. He smelled good too. Mukhang mamahalin ang pabango nito. Naririnig kasi kitang tinatawag ng isang konduktor. Inilapit pa nito yung mukha sa kanya. Yung guwapo, kilala mo ba siya? Si Lucas? Sa halip na mabahala ay naging curious siya. Bakit interesado ito kay Lucas? Hindi kaya? Oo, siya nga. Ano kasi? Bahagya itong namula. And she was beginning to lighten up. Naglalaro na sa mga labi niya ang isang amused na ngiti. I'm gay at type ko siya. Nakagat niya ang pang-ibabang labi para wag mapabunghalit ng tawa. Kung pagmamasdan kasi itong si Maynard, walang makakahalatang Becky ito. Well-proportioned at maganda ang katawan nito. Yung tipong mahilig sa gym. At kahit ang boses ay lalaking-lalaki. Baka naman pwede mo akong ipakilala sa kanya. Tingin ko kasi sobrang close kayo. Sandaling nangunot ang noo nito. Magkaibigan lang kayo, hindi ba? You're not... No, hindi pa. Pero malapit na. Eksaherado itong nagbuga ng hangin. Oh, thank God. Akala ko pa naman karibal kita. Pasimple niya itong tinaasan ng kilay. Ipakilala mo lang ako. I'll do the rest. Nasa bakasyon yata siya ngayon. Hindi ko pa nakikita eh. Hindi. Nakita ko siya kanina. Kapwa nila inilibot ang mga mata. Hayun siya oh. Nasa dispatcher's office nga si Lucas. Kausap ang iba pang kasama. Instinctively, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. She had never realized until now how much she missed him. Limingon sa gawin nila si Lucas. Ngumiti siya na magtama ang kanilang mga mata. But instead of smiling back, nagsalubong ang mga kilay nito. Ibinalik kaagad nito ang pansin sa mga kasama. He literally ignored her. Amanda felt the sting inside her heart. Tawagin mo na siya, ipakilala mo na ako. Pangungulit pa ni Maynard. Gusto na niya itong singhalan. I'm sorry Maynard, pero hindi ko magagawa ang gusto mo. You see, gusto ko rin kasi siya eh. So that means, magkaribal nga tayo. May katarayang sagot niya. At para hindi na mauwi sa komprontasyon ng usapan nila, tumayo na siya at umakyat sa bus. Nakaupo siya sa window side. Tanaw ang grupo ni Lucas. At sa ilang minutong pinapanood niya kung paano itong makipagbiruan sa mga kaibigan. Not once did he glance at her direction. Nag-init ang kanyang mga mata. Nahuli na ba siya? Wala na bang chance para maibalik pa nila ang dati nilang samahan? Hanggang sa umusad ang bus na sinasakyan niya, ay hindi na siya tinapunan ng tingin ng binata. At habang papalayo sila sa terminal, lalong tumitindi ang paninikip ng kanyang puso. Until finally, she could not hold the tears any longer. She turned sideways and pretended to look outside. Pero ang totoo, tinatago lang niya ang pagpatak ng kanyang mga luha. Maghapong nagpakabisi siya sa trabaho. Ayaw niyang isipin si Lucas. Nasasaktan lang siya. Kung talagang nawala na ito ng interes sa kanya, wala na siyang magagawa. Hindi niya na ito dapat iyakan. They were not meant to be. Ganoon lang kasimple iyon. Pero bakit parang sinasabi niya iyon sa sarili, ay nanunubig na naman ang kanyang mga mata. Kinabukasan ay hindi niya na ito nakita sa terminal. Kahit ng sumunod na araw ay wala rin ito. Pagdating ng Huwebes ay talagang sumuko na siya. But Friday afternoon turned out different. Ito ang konduktor ng bus na nasakyan niya pauwi. Aligaga siya sa buong durasyon ng biyahe nila. Kinakabahan siyang hindi mawari. Dahil siguro naroon lang sa unahan ng bus si Lucas. Malapit na sila sa beach resort. Nang tumayo ang tatlong pasaherong lalaki. Lumapit ang dalawa sa unahan. Ang isa'y tumapat sa gawin niya. Tumigil ang bus sa madilim na bahagi. Walang kikilos! Sigaw ng lalaking nasa tapat niya. Bumunot ito ng armas. Napatingin siya rito. Napasigaw ang ilang pasahero sa unahan.
Nagkaroon na pala ng kaguluhan. Nakita niyang humampas ng isa sa 3 lalaki si Lucas. Napatayo siyang bigla. "Lucas!" Itinapat naman ng lalaki ang armas sa kanya. "Ikaw, lumapit ka!" Utos nito. Parang may sariling isip ang mga paa niya na lumapit. Nanginginig ang buong katawan niya sa takot. But she was more afraid of what might happen to Lucas. Nakita niya itong hinila ng 2 lalaki papasok sa isang itim na van na nakaparada sa unahan ng bus. "Halika!" Hinablot nito ang kanyang braso at hinila siya pababa ng bus. Napadaing siya sa sakit. He threw her inside the van, sa tabi ng walang malay tao na binata. "Lucas!" Inangat niya ang ulo nito. Nagpanik siya nang may makapasyang basa sa gawing batok nito. Nang tignan niya ang palad ay may dugo iyon. "Oh God!" Napaiyak na siya. Impit siyang napasigaw ng umalingawaw ang isang tunog sanhi ng armas. At pagtatapos ay umarangkada na ang van palayo. "Ano bang kailangan niyo sa amin? Bakit niyo ginagawa to?" Tanong niya sa lalaking tumabi sa kanila. Nakaumang pa rin ang armas nito, handang gamitin kung kinakailangan. He only sneered. On instinct ay niyakap niya ang wala pa ring malay tao na binata. Sana'y hindi malubha ang sugat nito sa ulo. At sana'y magising na kaagad ito. "Lucas, please, gumising ka na." Aniya habang tumutulo ang luha. "Huwag mo akong iiwan." Bulong niya habang itinatapat ang ulo nito sa kanyang puso. Hindi niya alam kung saan sila patungo. Heavily tinted ang salamin ng van, bukod pa sa palilim na ang gabi. They seemed to be driving for more than an hour. Kumilos ang binata ng bahagya. Niluwagan niya ang pagkakayakap sa katawan nito. Lucas?" Samantala, ilang beses na kumurap ang binata. Inaaninag ang mukha ng babaeng tumawag sa kanyang pangalan. His vision was still hazy at nananakit ang ulo niya. Naalala niya na kung bakit. Bigla siyang bumangon. "Huwag kang kikilos ng masama, Del Franco. Kung ayaw mong gamitin ko sa iyong armas na to." The man was serious. Naningkit sa galit ang kanyang mga mata. "Anong kailangan niyo sa akin?" Kalmadong tanong ni Lucas. Ngumiti ang lalaking katabi niya. Ang isang nasa unahan ang sumagot. "Pasensya na, Del Franco. Napag-utusan lang kami." Lalong umakyat ang galit niya. He was more angry than scared. Nakarinig siya ng mahihinang hikbi. "Amanda?" Nanlaki ang mga mata niya nang makilala ang dalaga. Yumakap ito sa kanya. Nanginginig ang katawan sa takot. Napamura siya. "Bakit pati siya'y kinuha ninyo? Wala siyang kinalaman sa akin." Galit na talaga siya, subalit wala siyang magawa. Kung siya lang, makikipagsapa na rin siyang lumaban. Pero ngayong kasama niya si Amanda. "Tumahimik ka na lang, Del Franco. Mamaya mo naman nalaman kung anong balak ni boss sa inyo." Ang malamig na senaryo ang lumabas sa isip niya na nagpagalit sa kanya ng husto. Nahuhulaan na niya kung ano ang kailangan sa kanya ng mga kalaban. Pero kay Amanda, natatakot siya sa maaaring gawin ng mga lalaking to sa dalaga. Niyakap niya ng mahigpit si Amanda. Hindi niya makakaya na may mangyaring masama sa dalaga. Ano ang gagawin ni Lucas para makawala sila sa mga taong kumuha sa kanila? At sino nga ba ang tao na may galit sa kanya? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.